Alam ko pong excited na ho tayong lahat and we are praying to God na ang anointing ng Panginoon ay dumaloy po sa atin. And kung kayo po ay narito sa kauna-unahang pagkakataon, tanggapin niyo po ang aking sincerest na pag-welcome sa inyo sa gawain ito. And I'm sure nakakausapin tayo ng Panginoon sa oras na ito. Are you ready for the word? As you can see mga kapatid, we are on our series Truth or Trend. At sa series na ito, pinag-uusapan ho natin kung gaano po kamakapangyarihan ang katotohanan at paano nito kayang baguhin ang buhay ng isang tao. Last Sunday po kung kayo narito, paulit-ulit nating binabanggit na ang truth ay hindi nagbabago. Ang trend nagtatapos, ang trend nagbabago, pero ang katotohanan ng salita ng Panginoon ay hindi magbabago. Do you agree mga kapatid? Naniniwala ho ba kayo dyan? So, hindi tayo basta sumusunod sa crowd, hindi tayo basta sumusunod sa trend, kundi ang nais natin, sundin ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Ganda ng ginawa ng Lord kaninang umaga sa amin sa 11 a.m. pero naniniwala ako ngayong araw na ito, mas matindi. May special anointing ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? So, are you ready for the word? Ilabas nyo na po ang inyong mga ballpen at notebook. Kung wala po kayong ballpen, hingi kayo ng eyeliner sa katabi nyo o kaya lipstick. Yun na lang muna ang gamitin natin. Are you ready, mga kapatid? Sige, let's open up our Bibles to Ephesians chapter 6, verse 14. Hallelujah. Ang taas ng gasolina ngayon, ano? Oo, pero yung amen, libre. Pwede kayo mag-amen, ha? Ephesians chapter 6, verse 14. Stand firm then, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place. Stand firm, with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place. I just want to read it on its context from verses 10 all the way to 14. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, having done all to stand firm. Stand therefore, stand firm with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place. Ang week 2 po natin ay pinamagatan nating Encounter the Truth. Encounter the Truth. Parang wala masyadong expectation doon sa amen nila. Encounter the truth. Ang ganda na binasa natin, hindi na huyata natin nalagay sa PowerPoint natin yung verses 10 to 14. Pero gusto kong basahin sa inyo yung konteksto sapagkat si Apostle Paul, nung sinusulat niya itong part na ito ng Ephesians 6, kung saan sinabi niya na isuot ninyo ang belt of truth, he was talking actually with the whole armor of God. Na sinasabi ni Apostle Paul, kahit na ang pagiging Kristiyano ay masaya, at ang pagiging Kristiyano ay may kaakibat na mga benefits. Hindi porket Kristiyano tayo ay hindi po tayo dadaan sa mga pagsubok. Hindi po porket Kristiyano ay hindi na magkakasakit. Kahit Kristiyano po ay nalulungkot. Kahit Kristiyano ay dumaranas ng mga pagsubok. Kung kaya't ang sinasabi ni Apostle Paul, kapag dumating ang mga pagsubok, kapag dumating ang mga deception, make sure na suot-suot ninyo ang armor o ang baluti. Amen? Sapagkat kailangan nyong i-withstand. Everybody say withstand. Pag sinabi mong withstand, na kahit may atake sa'yo, kaya mong tumindig. Amen? Hindi ka nagpapadala sa iyong nararamdaman, kundi ikaw ay tumatayo sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo, gustong-gusto ko ang Ephesians, kaya nga pag may nagtatanong sa akin, Pastor, pag bagong Kristiyano ba, ano ba ang marerecommend mong unang basahin namin na part ng Scripture? At ang isa sa mga sinasuggest ko, magandang magsimula sa Ephesians. Bakit po maganda magsimula sa Ephesians? Kasi ang identity natin bilang Christian was revealed in the book of Ephesians. Ipinapaalala sa atin ni Apostle Paul sa pamamagitan ng sulat niya sa mga taga-Epeso, ang iyong identity na dahil kay Kristo, yung dating lumang pagkatao ay napalitan na ng bagong pagkatao, yung dating talunan ay ngayon ay matagumpay na. Ang Ephesians ay isinulat para bawat isa sa inyo at bawat isa sa atin, hindi natin questionin ang katagumpayan na ibinigay na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipinapaalala ng Ephesians yung katagumpayan, hindi yung pagkatalo na nakamit mo patungkol kay Kristo. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, kapag dumating ang hirap,
Kapag dumating ang mga atake at dumating ang mga deception, make sure suot-suot mo ang baluti. Yung whole armor of God. May helmet, may breastplate. Ang sabi ni Apostle Paul, huwag niyong kakalimutan yung belt. Kasi ang belt na ito, habang tinitingnan siguro ni Apostle Paul yung mga Roman soldiers na kumulong sa kanya because half of his life ay nakakulong si Apostle Paul. Siguro, lagi siya nakakita ng Roman soldier. Siguro nakita niya through the inspiration of the Holy Spirit. This is actually a symbol of the defense na kakailanganin ng bawat Kristiyano. At nung sinuot yung belt, ang sabi ni Apostle Paul, wag niyong kakalimutan na isuot ang belt of truth. Now, sa panahon natin, ang belt, fashionable na eh. Ginagawa natin pamorma. Oo, talagang pag may belt ka, tapos ang laki ng buckle, yung pinaka-buckle mo, yung kasi laki ng pinggan talaga yung buckle. Talagang hindi mo yan ilabas, ano? Talagang lalo kung letter H yan. O hangin, di ba? Pag letter H siya, talagang nilalabas mo eh. Kasi gusto mo na parang nagiging parte siya ng fashion statement mo. Pero pagdating sa armor, mga kapatid, napakahalaga ng trabaho ng belt. Sapagkat yung belt, pag sinuot na yung armor, kapag sinuot na yung kanilang mga panyapak, sinuot na yung lahat ng parte ng armor nila, yung belt ang nag-hold dito. The belt holds the armor together. So ang belt is more than just a fashion statement, it's holding everything together. Bakit? Kasi kapag walang belt, mahuhubaran sila kapag dating ng laban. At kung titignan natin at susundin natin ang analogy ni Apostle Paul, kapag ikaw suot-suot mo nga ang baluti pero wala kang belt. Amen? Meron kang righteousness, meron kang peace, meron kang helmet of salvation, pero wala kang truth, mahuhubaran ka. Amen? Ang isang Kristiyano mahuhubaran kapag wala siyang katotohanan because we know that a person na naniniwala at namumuhay sa kasinungalingan, time will come. Your lie will expose you when the truth comes. Kaya nga pag walang truth, mahuhubaran ka talaga eh. Amen? Do you agree, mga kapatid? Yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul, na lalo na po sa kapanahunan natin, na ang deception ay talagang rampant, nagkalat. No? Napakadaming mandaraya at napakaraming dinadaya. Yung mali, pinagmumukhang tama, yung tama, pinagmumukhang mali. Kaya minsan ang mga tao nalilito na rin, ano ba ang tamang relihiyon? Ano ba ang tamang paniniwala? Ano ba dapat basahin? Biblia ba o Quran? Ano ba ang dapat kantahin? Di ba? Nalilito na rin tayo because deception is so rampant in our day and age. Tapos, ang mga kasama mo pa sa bahay, ang mga kasama mo minsan sa church, kahit nagsisinungaling, parang hindi halata sa kanila. May mga tao na parang, di ba, pansinin nyo, may mga tao na expert na tayo minsan sa pagsasabi ng kasinungalingan na kapag nagsalita tayo kahit kasinungalingan, mukhang totoo. Kaya maraming nadadaya, maraming nai-scam, kasi pag nagsalita talaga very powerful. Di ba? Pag sinabi, yung 5,000 mo gagawin nating 1,500 in the span of one. Bibilang ka lang ng 1 linggo. Eh? Di ba? Ay, yayaman ka, dodoble ka. Power. Talaga ikaw, bigay na bigay ka. Give na give ka, di ba? Give na give ka because you don't know that you have been deceived. You've been lied to, and now you started to confess lies. Pansin niyo ba sa panahon natin, truth tellers have become haters. Ikaw na nagsabi ng totoo, ikaw pa yung lumalabas na haters. No? Ikaw na yung nagsabi ng totoo sa kaibigan mo, ikaw na nagsabi ng totoo sa kapamilya mo, may amoy ka. Haters ito. Ba? The truth tellers now have become haters, and I'm not saying this as if parang wala lang sa akin. Pero in reality, apparently, people in our generation is trying to redefine truth. Trying to rewrite the truth para yung lie ay magbukang katotohanan. Yung ba parang akala natin, 2022 na, Pastor, siguro naman maiintindihan na yan ng ibang tao. 2022 na, iba na po yung kapanahunan, Pastor, siguro naman maiintindihan na ng Panginoon. At minsan nahanap tayo ng kakampi sa mga churchmates natin, mga taong nagmamalasakit sa atin, na kahit mali tayo, naghaharap tayo ng kakampi kasi gusto nating i-justify yung ating excuse para magmukhang tama yung mali. Pero isa sa natutunan ko, mga kapatid, the truth doesn't pick sides. Kung naghahanap ka ng kakampi, hindi ka kakampihan ng katotohanan kapag mali ka. Amen? Ang katotohanan, hindi siya lumilipat dahil nabagbag sa iyong mga iyak.
Ang katotohanan ay hindi kakampi sa atin kahit pa merong apekto ito sa ating buhay. Bakit? The truth doesn't pick sides. Ibig sabihin, dahil ang Diyos is for the truth and God Himself is the truth will never tolerate our defeated lifestyle. Hindi ito tolerate ng katotohanan ng salita ng Panginoon yung gusto nating buhay na papunta sa kapahamakan. Ang nais ng Panginoon, umahon tayo, lumaya tayo at madala tayo sa mas maigi, mas abundant at mas maayos na buhay. That's why we have to live for the truth. And I'm saying this with all humility as well kasi kahit po kami mga preachers, there is always a temptation for us to preach our opinion, to preach our perspective, and not the truth. It's not wrong to share the opinion. Hindi po mali na i-share namin ang aming perspective. But as a preacher, it is our duty and responsibility to always preach the truth of God's Word. Minsan hindi popular, minsan hindi nila aatinan, minsan walang mag-amen. But as a preacher, as a preacher of the Word of God, we always have to preach what is true and not really what is popular. Especially po sa panahon natin that the truth is dying. Amen. Unti-unti nang namamatay at parang mas mahirap pang hanapin ang katotohanan kesa sa kasinungalingan. Napuno tayo ng information, philosophy, psychology, pero never tayo nag-emphasize sa katotohanan ng salita ng Panginoon. And I say this with all humility. Even our generation is trying to redefine sexuality, marriage, sex, and even sin. Kaya minsan, even as a Christian, is having a dilemma. Ano ba talaga ang tama? Kasi ito mukhang okay naman. Tanggap naman sa church namin. Tanggap naman ng magulang namin. Nagmamahalan naman kami. Ano nga ba talaga ang tama? May dilema. Nakakaranas ba kayo minsan ng dilema? Na dalawa yung hawak mong 20, di mo alam kung ano yung totoo? Amen? Kaya nga lagi ko sinasabi, it's very important that you are always exposed to the truth. Kasi kapag exposed ka sa truth, yung peke, madaling ma-distinguish. Amen? And sometimes, kahit ako, mga kapatid, pastor na ako, ha? Kahit ako minsan, pastor, nagtataka, ano ba talaga ang totoo? Because all of us are in pursuit of the truth. Hinahanap natin eh. Sino ba naman ang hindi naghahanap ng katotohanan? Kaya nga, famous na famous sa mga YouTube ngayon, yung totoo bang may dinosaur? Totoo bang si Jesus ay Diyos? Ang daming tanong ng tao in our pursuit for the truth. Tapos makakabasa ka pa na ang sasabihin nila, science is the truth. Eh, ba talagang, oo nga, science is the truth. And we believe in science, but science is not the truth. In fact, science is exploring the truth. Hindi tayo against the science, pero even science are trying to explore the truth. Ibig sabihin, merong absolute truth. Yung nga lang minsan, hindi natin ma-distinguish kung sino. And upon studying this, along these lines, naalala ko yung story nung isang araw bago i-crucify ang ating Panginoong Yesus. If you remember, siya ay humarap kay Pontius Pilate, kay Poncio Pilato, amen? At ang mga tao gusto siyang i-crucify. Sabi ni Poncio Pilato, wala namang kasalanan to Hindi naman siya kriminal. Bakit gusto niya yung ipapako sa krus? At alam natin ang story, mas pinili ng mga tao si Barabbas kaysa kay Jesus. So I want to bring you to that story and i-digest natin ano ang pwede nating matutunan dito. Look at this. So nung kaharap na ni Jesus si Pontius Pilate, maraming tanong si Poncio Pilato. In verse 36, sabi ng scripture, Jesus answered, "My kingdom is not an earthly kingdom. If it were an earthly kingdom, my followers would fight to keep me from being handed over to the Jewish leaders." Makes sense to me. Ang sinasabi ni Jesus Christ, ang kingdom ko hindi earthly kasi kung earthly ang kingdom ko, yung mga followers ko, hindi papayag silang dinadakip nyo ko. In essence, sinasabi ni Jesus, baka nakalimutan nyo, doon sa John chapter 6, yung pinakain ko yung 15,000 people, kung talagang ang kingdom ko earthly, susugurin kayo lahat ng 15,000 people na to, hindi nyo ako madadakip. Naalala nyo, 5 days ago, nung pumasok ako dito sa Jerusalem, ang mga tao, hinuhubad nila yung kanilang mga balabal, nilalagay sa sahig, para ako'y makadaan at sumisigaw sila, Hosanna! Hosanna! Hosanna in the highest! Aba, kung ang kingdom ko earthly, yung mga tao na yan, magwewelga yan dito, at hindi nyo ako makukrucify. Kasi sabi ni Jesus Christ, my kingdom is not earthly, but my kingdom is not of this world. So verse 37 na sabi ni Pontius Pilato, siguro may konting pagtataka
Sa kanya mukha sabi niya, okay. So hari ka. So you are a king. And Jesus responded, well, you say I am a king. Actually, I was born and came to this world to testify to the truth. Are you reading this? And all who love the truth recognize that what I say is true. Hindi. Sabi ni Pilato, so hari ka. Hindi. Ang sinasabi ko lang, kung ikaw ay nabuhay at nandito sa mundo, ako nandito to testify the truth, at lahat ng nagmamahal sa katotohanan, nare-recognize nila na ako'y totoo. Na hindi ako scam. Na hindi ako peke. And then verse 38, one of the most familiar question. Sabi ni Pontius Pilate, so, what is truth? So if you are here to testify about the truth, at lahat ng taong nagmamahal sa katotohanan, marirecognize ka bilang totoo. So, what is the truth? And then he went out again to the people and said to them, napansin niyo parang may shift, tinanong siya, pero hindi sumagot si Jesus Christ. And some Bible scholars are actually saying na pagkatanong ni Pontius Pilate na what is the truth, nagkaroon sila ng private meeting. And hindi na naisulat sa atin, but I guess, no? I can only guess, I believe, sinabi ni Jesus, I am the truth. Why? Because after ng kanilang conversation, tignan nyo to, lumabas uli si Pontius Pilate at sinabi niya sa mga tao, hindi guilty to. Wala tong ginawang krimen. Even Pontius Pilate believed, wala siyang kasalanan. Amen? Verse 39. Nga lang, alam ko wala siyang kasalanan, pero meron tayong tradisyon. Ang sabi niya sa mga tao. Kausap niya na yung mga crowd ngayon. At sabi niya, meron tayong tradisyon na magpapakawala tayo ng isang preso every year at the Passover. Now, guys, gusto nyo ba na palayain natin itong si Jesus, the King of the Jews? Wala nyo nga yung sagot? You know the answer already. Verse 40, but they shouted back, no! Wag siya! Palayain nyo si Barabbas. That's interesting. Now, for those of you who don't know Barabbas, si Barabbas, kriminal. Si Barabbas, notorious murderer. Kumbaga, halang ang kaluluwa. At mas pinili pa nila si Barabbas kesa kay Jesus na nagkiklaim ako ang katotohanan. Do you agree, mga kapatid? Nung napansin nyo to, isang araw, ang daming crowd na follower ni Jesus. 15,000 people. Ina-admire siya. Grabe, pinakain mo kami lahat ng pandesal. Then all of a sudden now, you are talking about my crucifixion. Gusto niyo akong ipadakip? What's wrong with you? Kahit si Jesus nakakaranas ng mga unfollowers. Sa John chapter 6, after niyang pakainin yung 15,000 people, ang sabi ni Jesus, wag kayong masyado magtiwala sa tinapay because I am the bread. My body is a symbol of bread. Sabi ng mga tao, ano yung kakainin namin yung katawan mo? Ew! They take it literally. Ano sabi ng scripture sa John 6:6? 666. John 6:66, many people left and unfollowed Jesus. From having a huge crowd and huge following, all of a sudden, people are leaving Jesus. One day, Jesus was popular. The next day, pinagpapalit siya kay Barabbas. It's like a dilemma, isn't it? So my question is this, Jesus or Barabbas? Parang dali naman kasi, siyempre, Barabbas tayo. Jesus tayo, Paso. Siyempre, Jesus tayo, di ba? Now, however, the revelation is in the Hebrew. So, is it okay for you to, bigyan ko kayo ng konting Hebrew knowledge? Now the secret is in the name of Barabbas. Everybody say, Barabbas. Now, kung kayo po ay may konting alam sa Hebrew, alam nyo kagad, sa Barabbas pa lang, may dalawang famous Hebrew word na makikita dyan. Una yung salitang bar, at pangalawa yung salitang aba, Bar-Abbas. Okay, Bar-Aba. Ang aba, sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay daddy, father. Kaya yung mga bata sa playground sa Israel, maririnig niyo yan, Aba, Aba. Ang ibig sabihin nun, Papa, Daddy. So, Aba means father. Bar means son. For example, Bartimaeus. Ang ibig sabihin niyan is son of Timaeus. Bar-Jonah. Ang ibig sabihin niyan is son of Jonah. Pag sinabi mong Barabbas, ang ibig sabihin niyan is son of the father.
So when they say, free Barabbas, they are saying, palayain niyo yung anak ng ama. Pero alam niyo ba mga kapatid, that history will tell you, you can Google it down, na si Barabbas ay may first name. And guess what? Ang first name ni Barabbas is Jesus. So the real name of Barabbas was actually Jesus Barabbas. So when Pilate was shouting, sino ang gusto niyong palayain? Si Jesus the Messiah o si Jesus Barabbas? Nakakalito, no? Kaya nga yung mga Greek scholars, tinanggal nila yung Jesus kasi alam nila malilito iba. Parang dilema natin minsan. Kasi halos pareho. Di natin alam anong pipiliin. Jesus Barabbas o Jesus Messiah? Jesus the Son of the Father o Jesus the Son of God? Mukha kasing magkakambal. Mukha kasing pareho, kaya minsan ang hirap mamili. Parehong pogi. Parehong may trabaho. Amen. Di mo alam sino dito ang totoo, sino dito ang may intention, at sino talaga ang wala. Kaya nga nung tinatanong ni Pontius Pilate, what is truth? At sinasabi niya sa mga tao, sino ang pipiliin nyo? Jesus Barabbas o Jesus the Messiah? Minsan pag pinapili tayo, sino pipiliin mo? Serving or your family? Parehong mahalaga, pastor. Hindi ko alam kung anong uunahin. Trabaho o pamilya? Hindi ko alam, pastor, kung anong uunahin. Nike o Adidas? Tinignan mo yung Nike, yung logo na ganito. Di ba? Ano ha? Yung ibang Nike kasi nakadakdak na si Jordan eh. May bola eh, no? Sometimes it's confusing. Di natin alam kung sino ang ating pipiliin. And just exactly our generation right now. You know why? Because nowadays, there are people. Ito, I'm not inventing. God is my witness. Hindi ako nag-iimbento na maraming tao ngayon, they believe na wala talagang absolute truth. Kasi nung tinanong ni Pilato si Jesus, what is truth? Actually, ang sinasabi ni Pontius Pilate, what is really the absolute truth? Ibig sabihin, meron ba talagang absolute truth? Kasi may opinion ako ng tama. Ikaw may opinion ka ng tama. Pero sino magdi-distinguish kung sino talaga sa atin ang tama? Sa'yo 5 plus 5, 25. Sa akin 5 plus 5, 10. Sino ang tama? Sino magde-determine? Right? Kasi para sa'yo, tama yan, pinaglalaban mo eh. Ako, pinaglalaban ko rin yung tama. Sa'yo, walang Diyos, sa akin meron. Eh, sino magdi-distinguish? Kung sino, minsan may nagtanong sa akin, paano pastor, kung pagdating na namatay ka't walang Diyos? Eh, di sayang lahat. Sabi ko, at least sa akin, sayang lang. Eh, ikaw, kung may Diyos at di ka naniwala, impyerno yan. At least sa akin, pagdating ko ng langit, sayang, wala palang Diyos, no? Sayang. Pero at least, sayang lang, eh, ikaw. Eternal death. I mean, this is really confusing to some extent, mga kapatid. Na sinasabi ni Pontius Pilate, meron ba talagang absolute truth o lahat ng truth relative? Pag sinabing relative, kanya-kanya na tayo ng opinion. You can be who you want to be, you can say who you want to say, you can do what you want to do, and think about how chaotic it is. Kung lahat lang ng gusto mo gagawin mo, lahat lang ng gusto mo sabihin, sasabihin mo, lahat ng gusto mong i-post, ipopost mo. Wow! Kung walang regulation, magulo. At ngayon, meron silang tinatawag na moral relativism. Pag sinabing moral relativism, anong opinion mo sa sex? Opinion mo yan. Anong opinion ko sa sex? Yun ang aking opinion. Yung opinion mo ng marriage yan, ito ang opinion ko ng marriage. Pastor, 2022 na. Nagmamahalan naman po kami. Now, I respect. Amen? Every opinion. Pero in reality, ang Lord hindi nagbigay ng distinction sa Bible na, basta mahal mo, okay na. Ang distinction, hindi mahal o hindi. Ang distinction, kasal o hindi. Amen? And I say this with love. Supportive yun na dito, ah. Amen? So sa moral relativism, naniniwala silang walang absolute truth. Everyone has their own truth. And kapag iniisip ko yan, ko eh. Parang, anong klaseng logic yan? Kasi imaginein mo, kung lahat ng tao may moral relativism, kanya-kanya sila ng paniniwala na yun ang tama. Imagine niyo to, no? Naniniwala tayo si Jesus ang nagbibigay ng absolute truth. Nasa kanya ang standard. Siya nagsasabi ito ang tama, itong mali. So kahit para tama sa atin, kung mali kay Jesus, mali talaga. Hindi ko may kipaglabang kay Jesus. Correct?
Pero the moment na sinasabi mong merong moral relativism, di parang pinatabi mo si Jesus. Jesus, ako na muna ha. Okay guys, ito tama, ito mali. Look at that. Amen. So I don't believe na merong moral relativism. I believe meron talagang absolute truth. Yes, ang culture natin mabilis magpalit. Yes, ang mga attitude ng tao madaling magpalit. Yes, people are saying that you can be who you want to be. You can identify who you want to be identified. You can say what you want to say or you can do what you want to do. But Christians, Ephesians 6, Christians were called to stand firm in our faith. As a Christian, we should not give in to the culture pressures of life. So, Pastor, what is truth? John 17:17. Look at this. Tagalog para si Vir. John 17:17 context, si Jesus nagpe-pray sa Garden of Gethsemane at pinagpe-pray tayo ng Panginoon. Sabi ni Jesus, ibukod mo sila. Sino yung sila? Ikaw yon, Brad. Tayo yon. Ibukod mo ang mga mananampalataya upang maging iyo. Paano tayo magkakaroon ng pagbubukod? Sa pamamagitan ng katotohanan. So kung sila, they can say what they want to say, they can be what they want to be, and they can do what they want. So okay, binubukod tayo. Tinawag ka. Consecrated. Anong basis? Truth. Amen? So ang sinabi ni Jesus, so ang salita mo, yun ang katotohanan. So hindi pala salita ni Pastor Stephen ang totoo. I can say some true words, but I'm not the truth. Jesus said, His word is the truth. So nung sinabi ni Pontius Pilate, what is the truth? Is there such thing as absolute truth? O ang truth relative lang? The word of God is the truth. Now, ang problema ganito. Alam na alam ng mga Christian siya. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kung kaya't, maraming Christians ngayon, ginagamit ang katotohanan as a weapon. Mali yan. Kukuha ng weapon, bato, babatuin yan. Yung katotohanan ginagamit natin, bato. Hindi tama buhay mo. Batuin natin yan. May justification pa yan. John 17:17. Ang salita ng Diyos, walang laban yung binato. Siyempre, nga naman. Sorry na. No? Now, as a preacher, I have to preach the truth. But I also have to preach grace. Because yes, there is a truth. But as a Christian, we also need to extend God's grace. Yes, may mga taong nagkamali at nagkasala, pero bilang Kristiyano, kailangan din natin tanggapin sila sa kanilang pagkakasala. Because at the end of the day, mga kapatid, we are not just called by God to be truthful people, but we are called by God to be gracious people as well. Amen? Ang truth, hindi pinambabato yan. Huwag nating gamiting martilyo ang truth na parang may pako, pukpukin natin ng pukpukin. No, truth is not, this is not an absolute truth, but you cannot use truth as a weapon lang. Yes, we can use truth as a weapon for the enemy, but not for our colleagues as a Christian. Yes, we have to say what is the truth. We have to preach what is the truth. But we have to understand that we are also called by God to be gracious. Kaya maraming tao ngayon ayaw magsimba kasi takot tayo sa katotohanan. Kasi pag nasa church ako, binabato ko ng katotohanan eh. Grabe yung intro ni Pastor Stephen, talagang di ako makaupo eh, malalaglag ako eh. Grabe naman yan, Pastor. Napaka-condemning naman. Again, ang preaching na ito is not about shame on you. In fact, through Jesus Christ, you can say, shame of me. Of me. Mawawala yung shame eh. I mean, why? Because there is God's grace. Always available to you. Pag sinabing grace, kagandahan loob ng Panginoon. Yes, you sin. Yes, you may be living in sin. But you are not too broken. And you're not too far para abutin ng Panginoon. God can fix you and God can make you whole. Ang problema, na misunderstood natin ang grace at kinakatakutan natin ang totoo. Para yung extreme eh. May mga churches naman, grabe naman. Super gracious. Nasa kabilang extreme. Okay, God is gracious, mahal tayo ng Panginoon. You can do whatever you want. You can say whatever you want. Mahal ka ng Lord, maiintindihan ka ng Panginoon. So we are using God's grace as a license. Okay lang naman pala. Kasi gracious naman si Lord.
On the other hand, may mga churches din naman that they always uphold the truth. Mali ka, alis ka dito. You're not welcome here. Because why? May justification pa, may truth eh. Amen? And minsan tayo, amen, ginagamit natin ang truth without grace. At minsan, ginagamit natin ang grace na walang truth. Imagine niyo kung ang church puro truth, walang grace. That's mean. M-E-A-N. That's mean. It's too harsh. Amen. Pero hindi rin naman pwedeng puro grace na walang truth. That's meaningless. Correct, mga kapatid? That's why even Jesus have said, watch this, John 1:16. Yes, the Word. Sino yung the Word? John 1:14. If you will back up a little bit, verse 14, sabi ng scripture that Jesus, the Word, became flesh and dwelt among us. So si Jesus hindi bisita. He dwells. Nakarelate siya sa atin. Naging tao siya para sa bawat isa sa atin. Correct, mga kapatid? And the Word became flesh and dwelt among us. Verse 16, and yes, the Word was full of grace and truth, and from Him we all receive one blessing after the other. Verse 17, that is, the law was given through Moses. But grace, everybody read, and truth. Hindi sinabing grace or truth. So it's not a choice. Grace and truth came by Jesus Christ. When you say, through Moses, ang sabi ng scripture, amen, the law was given through Moses. That's a literal 10 commandments, no? Nung si Moses, kinuha niya yung 10 commandments doon sa Mount Sinai, at pagbaba niya, amen, nagpa-party-party yung mga Israelites, at gumawa sila ng kanilang guyang ginto. Remember that story? Amen, it was given through Moses. Kaya nga pagbaba ni Moses, mapapansin nyo, no? Pagbaba ni Moses sa Mount Sinai, his face was shining, ang mga tao hindi makalapit sa kanila. Because the law itself is condemning. Amen. Sino ba sa inyo mga kapatid can really say with confidence, kaya niyang sundin ng 10 commandments? Huwag na tayo dun sa 630 ng Jewish. Sa 10 na lang tayo. Yung absolutely you can say to yourself, I can do that. No one. Kasi ang sabi ng James, kapag ka hindi mo lang nasunod yung isa, na-violate mo na yung 10. So kapag nagsinungaling ka, adulterer ka na din. In essence. Yun nga lang, minsan, syempre, may mga Christian, hindi naman amin yun. Pastor, kasi sa church, madali eh. Pagdating sa action, nakita mo, nagtaas ng kamay yung katabi mo, mapapataas ka na rin. Diba? The crowd is contagious, no? Eh, syempre, pagbago ka talaga sa Sibulayan, ganito-ganito muna yan eh. Yeah. You are my champion. Tapos pataas siya, di ba? Kasi nahahawa ka ng iba. At marami din Christian ngayon, pag kinamusta mo, nagbabago din yung language nila. Kamusta ka na? Well, all glory to the heavens and the earth. The Lord is gracious. He will open the windows of heaven for me. Eh, grabe, nagbago. Pansin nyo, may mga Christians na talagang iba epekto sa kanila ng banal na spirito. Pati boses nagbabago. Oh, Heavenly Father, we worship. Hindi naman ganyan magsalita. But napapa-English pa, no? And these people mean well, no? We are not criticizing them. These people mean well, no? But God is not impressed by our words as sa haba ng ating prayer. Kasi sa action, pwedeng isipin ng iba, banal siguro to. And let me just say this to you. Hindi ako demigod. Hindi ako half human, half God. Katulad nyo rin po ako, normal na tao na nagkakasala din. Kung nakakapagsinungaling ka, nakakapagsinungaling din po ako. Kung nakakapag-isip po kayo ng masama, nakakapag-isip din po ako ng masama. Hindi po Diyos si Pastor Stephen, tao lang din po ako. All of us can hide our true identity with our actions. Kasi pag nasa church, madaling kumilos ng tama. Pero pagbaba at may nakaharang sa parking niya, baka pinagtutadyaan niyo pa yung mga parking na yun. Ang mahal na mahal ng gasolina. Through our words, kaya nating magsalita ng mga mabubulaklak na salita, pero pagdating sa isip, ang kamay nakataas, pero ang isip may pinapatay. Binangga mo ko, inunamo ko sa elevator kanina. May genocide sa sarili nating isipan. Ang sabi ng scripture, you cannot be saved, you cannot be justified by following the law. Because of Jesus Christ, you are justified. And as a Christian, we are called by God to be truthful and gracious at the same time.
Anong difference, Pastor? Grace is God's favor. Truth is God's standard. So how can you balance God's standard and God's favor? Kasi I know, some of you have been struggling with guilt and shame. Guilt will say, I did something wrong. Shame will say, I am wrong. And minsan di natin alam, paano ko i-eliminate, Pastor? Because people look at me na parang, okay naman ako. Leader ako ng church. Nagsiserve ako sa church. Matagal na ako dito sa church. Pero hindi nila alam, meron akong kasalanan. Meron akong tinatagong kasalanan. And you feel guilty about it. And in fact, hindi natapos sa guilt feeling. Naging shameful. Nahiya ka sa iyong sarili. Lagi mo sinasabi sa sarili mo, shame on you, Stephen. Shame on you, Stephen. Because we focus so much on the failure and we forget the future. Forget the future. My advice to you, ibigay mo yung nakaraan mo sa Lord and God will rewrite your future and God will rewrite your story. Ang Diyos natin, pag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya pagtatabuyan. Let me just say this to you. GSMNB Global Family, wag na wag natin papalabasin yung pinapasok ng Diyos. Wag nating papalabasin yung mga tinanggap ng Panginoon. Because ang acceptance ng church na ito at ang acceptance ng gospel ay hindi performance-based. Ang acceptance ng Lord is to be who God says you will be. At dahil kay Kristo, mga kapatid, you are a new creation. Amen. You are a new creation. By God's grace. Amen. Amen. So, Pastor, welcome ba ako dito kahit nagkakasala ko? Yes. Welcome ba ako dito, Pastor, kahit nag-i-struggle pa lang ako na mapagtagumpayan yung bisyo ko? Yes. We are gracious. We will. Sa tulong ng Panginoon. But also, grace and truth. We love you enough to tell you the truth. We love you so much that we have to confront and be concerned with the decisions that we are making. Why? Because our church is not just a gracious church, we are also a truthful church. Amen. Hindi natin pwedeng gamitin ang truth bilang weapon at bilang bato. Sabihin, mabuhay ka ng God, di kailangan magtaas ka ng kamay, mabuto ka sa impyerno. Kulang sa taas yan, 2 degrees pa, 2 degrees pa. Cannot choose truth as a weapon to destroy your enemy at to destroy your kapwa Kristiyano. Konyo. Your kapwa Kristiyano. Amen? Amen. And when we do that, when we are harsh and when we criticize, ano minsan, napansin ko marami po sa atin, minsan, madali sa ating humusga ng kapwa. Now, gusto ko lang sabihin mga kapatid, hindi masamang humusga kasi inutusan naman tayo ng Panginoon to judge righteously. Yun tama. Amen? Pero wag nyo nang, kaya na ni Lord, wag mo nang tulungan siya sa pag-uhusga. Trabaho niyo yun eh. Hindi naman siya humingi ng tulong, trabaho niyo yun. Minsan lang kasi ang dali sa ating humusga, kesa mag-self-evaluate. Diba? Mali yan ah. Mali yan ah. Madaling i-pinpoint yung mali sa iba. Kasi lantad eh. Self-evaluation medyo mahirap. Imaginein mo, pag nag-self-evaluation ka, i-examine mo pa sarili mo. Magre-repent ka. Iiyak ka pa. Hassle eh. Di ba ang hassle? Kaya dahil hassle, ang daming ginagawa, Pastor. Ay, mas madali na lang sa aking husgahan ng iba so that I can feel good about myself. So as long as I can pinpoint what's wrong with you, mapapagtakpan yung mali sa akin. Kaya nga, ang sabi mismo ng ating Panginoon, tignan nyo to ha. Ang sabi mismo ng ating Panginoon, Matthew 7 verse 3 to 5. Tagalog uli. Paresibir. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Now, imagine niyo yung sinasabi ni Jesus dito ha. Bakit yung puwing sa katabi mo at sa puwing mo sa kasama mo sa church, ang dali mong pansin, yung sa'yo troso? O gawin mo na lang 2x2. Amen? Ang sabi ni Jesus Christ, amen? Bakit kayo ganyan? Bakit nyo tinitignan yung, hindi nyo alam kung anong nangyayari sa buhay ng isang tao, hindi nyo alam ang kanilang progress, hindi nyo alam ang kanilang hardships. Masyado kasing matrabaho, Pastor eh. Sabi ni Jesus, bakit nyo pinapansin ang puwing? May troso kayo sa mata ninyo ah. Ang laki abot hanggang Fifth Avenue. Verse 4, paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, halika. Imagine niyo, halika, alisin ko yung puwing sa iyong mata. Samantalang meron kang troso.
Kasing haba ng poste. Sa iyong sariling mata. Verse 5. Strong words, by the way. Strong words. Ready? Hindi para sa mga bata. Verse 5. Mapagkunwari. Si Jesus mismo yan, ha? Mapagkunwari, alisin mo muna yung trosong nasa mata mo. As sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing sa iyong kapatid. Ano sinasabi ni Jesus? May troso ka sa mata. Sabi ni Jesus, tignan mo muna sarili mo. Pa! Kasi once na nag-self-evaluate ka, mawawalan ka ng oras husgahan yung iba kasi hindi ka na matatapos sa sarili mo pa lang. Ang dali nating mag-long post. Pasinin niyo iba, para husgahan lang ibang tao, maglo-long post pa yan sa Facebook. Long post. Haba niya, Brad. Kasi ang daling pansinin. Pero na-realize ko mga kapatid, if you really will evaluate and examine yourself, you will realize, hinuhusgahan ko yung kapwa ko, pareho lang na pala kami. Iba lang yung kanyang ginagawa. Pero pareho lang kami. Sabi ni Jesus, nakakatawa. Pag tinitingnan mo, kakatawa to. Troso, laki Tapos yung sinasaway mo, puwing. Sabi ni Jesus, kapag kunwari, alisin nyo muna yung troso sa mata ninyo para makita ninyo. Ang challenge ko nga, kaysa ubusin mo yung oras mo at creativity mo, talagang kinoconstruct mo pa kasi pag long post, talagang ginaganda, English yan. Pasin nyo? At pag nagalit tayo, napansin nyo ba, pag nakikipag-away kayo, minsan napapa-English din kayo? How dare you? Who do you think you are? Lalo yung mga millennial ngayon, pag nag-away, English spoken yun, sinasaniba ng Imbis na ubusin mo yung energy mo at creativity mo para husgahan ng ibang tao, i-channel mo na lang yan. Ang sabi ng Lord, tignan mo ang sarili mo. I-channel mo sa'yo. And I can tell you, mauubusan ka ng oras. Magugulat ka na lang, gabi na. Hindi mo na makriticize yung iba. Kasi sa sarili mo pa lang, ubus na yung oras mo. Because all of us needs God's grace in our life. Instead of looking for the fault of other people, start self-evaluation. Use the truth. Kasi kapag ginamit natin ang truth, i-expose ka ng truth. Lalantad ng truth ang totoong atin. Because ang reputation mo, malakas ka. Pero sa puso mo, prideful ka. And the truth will expose that. And I'm teaching to myself. Ang truth, i-confront ka. Pero kapatid, ang katotohanan, papagalingin ka din. Ang katotohanan, babaguhin ka din. Na binas many times, Pastor, ano ba ang katotohanan? Totoo bang may dinosaur? Paano nagkasya yung giraffe dun sa Noah's Ark? May dinosaur ba talaga? Kasi pag di mo nasagot yan, hindi ako sasama sa inyong simbahan. Parang naisip ko nga, pag sinama namin to, baka... Because... Hindi mo mahusgahan, kapatid, because people are in pursuit for truth. Ang tanong nila, what the Bible is saying about this? What? But I believe the truth is not really just about the what. It's the who. Ang ipursu mo, hindi yung ano, kundi sino. Sino ang katotohanan? Sino ang nag-typify ng katotohanan sa ating panahon ngayon? Ang ating Panginoon. Kasi ang what na truth ay dependent sa who. Truth. Ito lang alam ko mga kapatid. Ang katotohanan, i-confront ka, pero sigurado ako, babaguhin ka. Merong ipapalit go sa'yo, may ipapaiwan sa'yo. Marami nagtatanong sa akin, Pastor, ano ba talaga ang tunay na daan patungo sa kaligtasan? Kahit sagutin mo na ng ilang beses, meron pa rin silang ribat. Napansin nyo yun? Kasi everyone has their own truth. So sabi ko, pag sinagot ko lang yung tanong na to, wala namang guarantee na pag sinagot mo yung tanong niya at nasagot mo kung talagang may dinosaur, maniniwala siya kay Kristo. Kasi meron siyang sariling truth. At minsan yung truth natin, pag na-confront, na-offend pa tayo. Hindi, mali yan. Kahit pinakita mo ng absolute truth. Sabi ko nga, instead na i-inform ko siya ng truth, my job is to guide them to the truth. And seek the truth. Encounter the truth. Minsan tayo, ayaw natin bitawan yung mga baggage natin. Ano ba ang daan papunta sa kingdom ng Panginoon? And Jesus answered that question, Matthew chapter 7. You can enter God's kingdom only
through the narrow gate. The highway to hell is broad, and its gate is wide for many who choose that way. But the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only few ever find it. Wow, this is interesting. Interesting narrative from our Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, okay, gusto niyo makapasok sa kaharian ng Panginoon, makakapasok ka lang, ang daan doon is kinita. Ang daan papunta sa kapahamakan, 10 NLEX. The gateway to hell is broad, malawak. Pero ang gateway to life, narrow. Alam niyo kung bakit narrow? Kasi minsan tayo, gusto nating mapunta sa langit, pero gusto rin natin, dala natin yung baggage. Dala mo yung pride, dala mo yung insecurity, dala mo lahat ng mga baggage, attitude, behavior. Ayoko itong bitawan, but I want to enter God's kingdom. Uy, ang luwag ng daan, oh. Kasyang-kasya ako. Pero that road will lead to death. Sabi ni Jesus, gusto mong pumasok sa kaharian? Maliit ang daan. Ay, sige Lord, pasok tayo. Ay, di ako kasya. Oh, talagang hindi ka magkakasya. Kasi kailangan mo i-let go lahat. Kailangan mo bitawan yung pride, kailangan mo bitawan ng sin para makapasok at maka-enter ka into God's kingdom. And we believe in God's grace. Pero we believe also that God will continue to sanctify you through and through. Unti-unti kang babaguhin ng Panginoon. I'm not judging or condemning anyone. Hindi natin inuusga ng isa't isa sa iba't ibang level of progress ng ating Christianity. But I believe with all my heart, when you encounter the truth, pag na-encounter mo yung totoong truth, hindi pwedeng hindi mabago ang iyong buhay, kapatid. Pastor, hindi ba masyadong mahigpit yan? Na yung daan papuntang kingdom ay masyadong makipot? Hindi ba harmful yung belief na yan? Hindi ba parang namang masyadong naging exclusive, Pastor, yung pasok sa kingdom, parang ang hirap naman. Tama ba yan? Hindi ba delikado yan? Well, naniniwala po kung hindi delikado. Hanggat totoo. Kung hindi totoo, delikado. Totoo eh. Halimbawa, sabihin sa inyo ng doktor, high blood ka na naman. Naparami na naman yung crispy pata mo. Bawal kumain ng matataba. Pwede ba masabihin sa doktor, Dok naman, kalabisan naman yan. Hindi mo masyadong harmful naman yung ginagawa mo sa akin. Kaligayahan ko na lang, ayaw mo pa ibigay. Pwede natin sabihin, di ba? Sabi ng doktor, hindi. Lalo-lalo lang yung kalusugan. Mamamatay ka, ikaw din. Hindi. Papalitan nga akong doktor. Hindi po pwede yan. Bakit mga kapatid? Kalabisan ba yung sinasabi ng doktor? Hindi. Hanggat yun ang totoo. Totoo eh. Mapapahama ka. So sometimes we interpret it bilang paghihigpit. Pero ang totoo, that is God's protection for your future. Hindi kalabisan. Kung lalo na kung may sakit ka. Kasi God wants you to encounter the truth. You know what? I will end with this verse. And that truth will have an effect in your life. I tell you that. John chapter 8. Jesus said to the people who believe in Him, Global Fam, makinig kayo. You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. 32. And you will know the truth. Who is the truth? Jesus. And the truth will set you free. This is the thing. We want to know the truth, but we don't want to be changed by the truth. Ang gusto lang natin malaman, totoo ba yung dinosaur? Pastor, puzzle talaga ako, paano yung giraffe nagkasya haba ng leg nun? Hindi siya magkakasya sa Noah's Ark. Si Jesus ba talaga ay Diyos? We always ask this question, ano ang totoo? Ano ang totoo? Ano ang totoo? Pero minsan, alam mo ang totoo, pero hindi ka nababago ng totoo. Ang tunay na truth, hindi... Ano ba ang goal natin sa pagpupursue ng truth? Tumalino o magbago? As sabi ng scripture, and you will know the truth and you will be brilliant. Yung ba sinabi ng Bible? Kapag alam mo ang totoo, tatalino ka, hindi. When you know the truth will set you free. There's something about the truth that will change your life. Hindi ako magbabago. Yung truth mismo, when you encounter it, magbabago. Kasi kahit anong salita ang aking banggitin,
May mga taong will reject this because they have their own truth. But I tell you, when you encounter the real truth, that truth will set you free. Hallelujah! Now question. Para sa nakikinig sa Spotify, ang suot ko black. Ang suot ko ba itim? Yes or no? Yes. Totoo bang itim ang aking suot? Yes. Now, question number 2. Totoo bang mahal mo ang magulang mo? Yes. Ulitin ko ulit. Itim ba ang aking suot? Yes. Totoo? Mahal mo ba ang iyong magulang? Yes. Kinukurot ng nanay niya. Sumagot ka. Mahal mo ba ang iyong magulang? Yes. Totoo ba na black ang aking suot? Totoo bang mahal mo ang iyong magulang? Now, alin sa dalawang totoo? Take question ba yan, Pastor? Alin sa dalawang totoo? Parehong totoo. Pero ang tanong, nung nalaman mo bang itim yung damit ko, nabago buhay mo? Hindi. Totoo din yun, pero hindi ka nabago. Pero the moment na sinasabi mong mahal mo ang iyong magulang and that's the truth, it will change the way you treat them. It change the way you talk to them. May pagbabago. That's the kind of truth that I want to introduce to you. Hindi lang yung truth na ma-inform ka ng Google, ma-inform ka kung anong sagot, itanong mo kay Pastor Stephen. Hindi yun ang truth na gusto nating malaman. Ang truth na gusto natin yung nakakapagpabago ng buhay. That will change the way you treat other people. We want to know the truth that transforms, not just informs. Because the truth will set you free and the truth will change you. Yes, the truth doesn't change. But the truth will change you. The truth will change you. Hindi lang the truth that informs, kundi the truth that transforms. You know what? Based on me, si Pastor Stephen, nagsisik din ako ng truth. Kahit pastor na ako, marami akong tanong sa isip ko, na minsan yung tanong ko masyadong unique, hindi ko ma-share kagad. We all have a lot of questions regarding the deity, the afterlife. Ang dami nating questions, di ba? Gusto nating masagot. And I've been studying. And the more deeper I am with the word, the more deeper I am with the truth. Binabasa mo talaga eh. Gusto mong malaman. Because we want to seek the truth. We want to pursue what is true. Hanap tayo ng hanap, habol ng habol tayo sa katotohanan. Pero you know what? Kinurek nga ako ng Panginoon nung pinag-aaralan ko, sabi ng Lord sa akin, habol ka ng habol sa katotohanan, which is not wrong. I'm not discouraging you na magtanong. I'm not discouraging you na mag-isip at magkaroon ng critical thinking. Karapatan natin yan. Amen? Because we have to stand with the truth of God's word. Kasi kung di mo man matanong yan, tatanungin ng iba sa'yo yan eh. Hindi mali. Pero ang sabi ng Lord sa akin, habol ka ng habol sa totoo, pero ang totoo, katotohanan ang humabol sa'yo. Kasi sa mga panahon, hindi ko maintindihan kung bakit binigay ng Diyos ang kanyang buhay. Hinahabol ko yung totoo. Mahal ba talaga ako ng Panginoon? Hinahabol ko yung totoo. Ano ba talaga ang tama? Hinahabol mo yung totoo. Tama ba itong paniniwala namin? What if, sa pag-explore nila sa Mars, makakita sila ng tao doon? And it creates some anxiety and fear to some people. What about our faith? You know what? In your pursuit for truth, which is not wrong, minsan nakakalimutan mo that the truth seeks you. Yung truth na mismo ang humanap sa atin, mga kapatid. Minsan sinasabi natin, I found Jesus in 1992. Pero ang totoo, hindi mo nakita si Lord kasi hindi naman siya yung nawala. Ikaw yung nawala, so ikaw yung hinanap niya. Ikaw ang hinanap niya, kapatid. So I want to ask you guys, it's not wrong to pursue the truth. It's not wrong to pursue the truth. We should pursue the truth. But always remember, through Jesus Christ, the truth already found you. Nahanap ka na. And you will know the truth. Tignan nyo yung changes. You will know the truth. And that truth that you know will set you free. May changes ba? Iba kasi attitude ng slave sa Malaya. So something has changed. Yes, itim ang suot ni Pastor Stephen. Pero totoo din, na mahal ako ng Diyos. At the moment na alam ko na mahal ako ng Panginoon, it will change the way I worship. It will change the way I sing. It will change the way I serve. It will change my life. Friend, the truth, Jesus has found us. Hindi ba natin dapat pasalamatan ng Panginoon for that? Yuko tayo mga kapatid, let us thank God. Father,
We just love you, God, for all the things that you have done in our life. Right now, Lord God, we want to know the truth that transforms. Madalas, Panginoon, the way we see you is a God that doesn't accept us, or even the God that doesn't exist. Pero Panginoon, ngayon, hayaan mo that as we pursue the truth of your word, let us be reminded that the truth already found us. We've been dying to find the truth. We've been dying to seek the truth. But always remind us that 2,000 years ago, namatay ka, nilibing at muling nabuhay para sa bawat isa sa amin. So yes, totoong mahal mo kami. Yes, totoong nagmamalasakit ka sa amin. Yes, totoo ka, Panginoon, at ang iyong mga salita ay katotohanan. So Father, I pray in Jesus' name, allow us to be the kind of church na laging may truth and grace. That we want to extend grace, Lord God, for those who have sinned and those who have fallen short. Aming sarili man o kasama namin sa church. But also allow us to be truthful that we can express and say the truth with love, Panginoon. We can say and express the truth, Lord God, na may pagmamalasakit at pagmamahal. Knowing, Lord Jesus, na kami rin naman ay tinanggap mo. Kami rin naman ay pinatawad mo, Panginoon. So right now, we just want to thank you, God, for the beauty of the truth of your word, Panginoon. Na hindi mo kami kinondemn. Na hindi mo kami basta, that we are not too broken, Lord God, para hindi mo kami maayos. That we are not too far para hindi mo kami matagpuan. We thank you for your grace, Lord Jesus, kasi alam namin na marami kaming maling kaisipan, marami kaming maling nararamdaman, pero maraming salamat sa pagpapatawad mo. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin at maraming salamat that through you, Lord God, we can uphold the truth of your word in our life. Everybody say, thank you, Lord Jesus. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Put that in the chat. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, talk to us right now. Allow us to encounter the truth right now, Lord God. Not the what, but the who. The God who saves us, the God who loves us, the God that provides, the God who heals. Lord, allow us to encounter the truth right now. In Jesus' name, may you encounter the truth. Jesus Christ. All glory, Lord God, belongs to you. Ang papuri po at ang pasasalamat ay sa iyo lamang. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Everybody say amen. Hi Guava Family! Maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal na imbitahan kayong suportahan ang gawaing ito financially. Kung kayo po ay napagpala ng isa o ilan man sa mga videos na inyo pong napanood at nais po ninyong pagpatuloy natin na abutin ang mas maraming tao, na punuin natin ang langit and continue to fight for our family. Kung ikaw po ay hinihipo ng Panginoon para abutin at tulungan din po ang ibang tao at maipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon, nais ko pong imbitahan kayong suportahan ng ministry ito financially. You can do that by going through our website, gscmnb.com/give, at lahat po ng mga ways that you can give through GCash, through bank transfer, to remittances, or through online transfer. Lahat po yan ay pwede nyong magawa at lahat po ng accounts ay naka-flash po at nakalagay doon sa website na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naniniwala po tayong givers are blessed. At kung tayo po ay nagtatapat at tayo po ay ginagamit ng Panginoon para pagpalain ng iba, sabi nga ng Bible, those who refresh others will be refreshed as well. So marami pong salamat sa inyo at ako po ay naliligayahan na nakaabot po tayo dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon, and once again, punuin natin ang langit. God bless you!